Sa usaping legal naman ho natin ngayong araw, inaresto ng Manila Police District ang drag artist na si Amadeus Fernando Pajete o Pura Luca Vega nitong Miyerkules, October 4 dahil sa paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na nagpaparusa sa mga immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows. Ito ay dahil sa viral video kung saan makikita si Pura Luca Vega na nagpe-perform sa isang bar habang nakasuot ang damit ng Poong Nazareno at sumasayaw sa saliw ng remix ng Ama Namin o ng The Lord's Prayer na sentrong dasal ng mga Katoliko. Itinakda ang piyansa ni Pura Luca Vega sa halagang 72,000 pesos. Ito, matatandaan na sinampahan ng grupong Hijos del Nazareno Central si Pura Luca Vega ng kasong kriminal sa Manila Prosecutor's Office noong August 17 para sa di umanong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code at sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Nauna nang sinampahan ng grupong Philippines for Jesus Movement o PJM si Pura Luca Vega sa Quezon City Prosecutor's Office ng kaparehong kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni Pura Luca Vega na wala siyang natatanggap na subpoena mula sa Manila Prosecutor's Office at tanging ang mga hearing lamang ng mga kaso niya sa Quezon City ang kanyang napupuntahan. Matatandaan nyo din ho, noon itong mga nagdaang buwan at iba-ibang probinsya at syudad ang nagdeklara kay Pura Luca Vega na persona non grata sa kanilang lugar. Kabilang dito ang Laguna, Bukidnon, General Santos City, Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Occidental, City of Manila, Cebu, Dinagat Islands at Occidental Mindoro. Sinabi sa mga resolusyon sa mga naturang lugar na na-offend at nabastos ang religious beliefs ng mga tao dahil sa performance ni Pura Luca Vega. Kaugnay ho ng balitang yan, makakausap natin ang technical advisor ng grupong Hijos del Nazareno Central, si Mr. Alex Irasga. Magandang umaga po, Atty. Danny Gala. Magandang umaga po, Sir Alex Irasga. Kayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood na din sa Free TV. Sir, unang tanong ho natin, ano po ang reaksyon ng inyong grupo sa pagkakaaresto kay Pura Luca Vega nitong nagdaang linggo? Una po, kami ho sa totoo lang ay nagulat at medyo siguro sabihin na natin hindi rin ho naman kami masyadong natutuwa sa pagkakaaresto. Alam ho namin medyo uncomfortable sa kahit sino mang individual na makaranas na humimas ng rehas. Hindi ho kasi yan ang aming ultimong hangarin sa pagsasampa ng kaso. At talaga po naming pangarap at ipinapanalangin ay makilala sana ni Ginoong Pagente na mayroon siyang nagawang pagkakamali. At ito ay kanyang kilalanin at ihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at sa ating mga kapwa Pilipino at bigyan ng paalala ang ating mga kapwa, lalo na ho ang mga kabataan, na wag tularan ang ganitong kalapastanganan sa ating Panginoon. Ito nga ho, sa mga nagdaang pahayag nga ho, iginigiit pa rin ni Pura Luca Vega na wala siyang ginawang mali at ang kanyang drag performance daw ho ay isang art expression. Ano ho ang masasabi nyo dito? Yun nga ho ang dahilan kaya kami nagpasya ng magsampa ng kaso. Kasi ho, kung mag-uusap tayo sa social media, mag-uusap tayo dito sa media, o di kaya naman magdiskusyon tayo sa Plaza Miranda, wala ho tayong maaabot dun eh. Wala tayong mapagkakaisahan. Kaya minabuti ho namin maghapag ng kaso. Hayaan natin ang ating umiiral na mga batas at ang ating hustisya na magsabi sa atin sino ba talaga ang tama at mali ang opinyon kaugnay ng aming pinaniniwalaan na paglapastangan. Sa bagay po na to, kaya kami ho ang isa sa mga offended party. Kami ho yung nasaktan dito
Yan hong aming pananampalataya ang nalapastangan dito. At naniniwala ho kami na marami hong kapwa nating Pilipino ang kaisa namin dito. No? At gusto ho naming maunawaan sana niya sa pamamagitan ng itatakbo ng kasong ito na mayroon siyang pagkakamali. At sana bago tayo umabot sa dulo, bago tayo matapos sa usaping ito, maunawaan niya na. No? I'm sure you are very much aware, Attorney Galang, no? Na kung ito ho ay magpapatuloy at humaba ang kasong to at makapagpasya ang mga korte, ang Regional Trial Court, ang Court of Appeals in our favor, no? Kung tayo ay aabot doon, baka umabot tayo sa panahon na hindi na natin kayang atrasan yung tumatakbong proseso. No? At ang pamahalaan na at ang buong lipunan ang magiging kalaban niya sa usapin ng kaso. Sana wag na ho tayong umabot po. Ayun sir, no? Meron pa ho bang tsansa na iurong ho ninyo yung, ng inyong grupo yung reklamo ho laban kay Pura Luca Vega? Malaki po ang aming ibinubukas na pinto. Ito po ay ang pintuan ng simbahan ng Quiapo. Sa pamamagitan ng ating mahal na Senyor Jesus Nazareno. Naglatag ho kami ng mga 3 sanang marapat niyang gawin para ho matapos na itong isinampa naming kaso. Una, kilalanin niya na ito ay pagkakamali. Ang paglapastangan sa Panginoon kailanman ay hindi magiging tama. Ano man ang kadahilanan kung bakit niya ginawa yan, sabihin man natin na ito ay dahil sa bilang pagpe-perform niya bilang artista, may hangganan po ang kalayaan ng sino man. Sa amin, ito ho ay paglapastangan. So kailangan niyang kilalanin ang usapin na to bilang isang mali. At sana kasabay ng pagkilala na yan ay sabihin niyang mga kapwa natin Pilipino na huwag siyang tularan. Pangalawa, inaanyayahan ho sana namin siya na pumunta sa simbahan ng Quiapo. Andun ho ang ating dambana ng ating mahal na Senyor. Kapag siya ho ay humingi ng kapatawaran sa ating mahal na Senyor, tutulungan ho namin siya. Kung siya ho ay nangangamba sa kanyang seguridad o pagkatao na siya ay yuyurakan ng mga deboto ng Nazareno, huwag ho siya mag-alala. Tutulungan ho namin siya, protektahan namin siya. At ang mga pari po ron ay nag-aantay rin sa kanya kung siya ho ay darating. Handa ho siyang harapin ng maayos at patawarin. Lahat po kami ay handang magpatawad. No? And sana nga ho, no, kung siya ay sinasabi niyang isa siyang Katoliko, eh baka maganda rin namang pagkakataon na yun. Nasa loob na siya ng simbahan, nasa harap na siya ng Nazareno, may pari na, edi hingin na rin niya ng kapatawaran sa ating mga kaparian sa pamamagitan ng ating kaparian yung kanyang kasalanan. After ho niyan, attorney, we will withdraw the case filed at the Manila court. Ayan ho, no, malinaw ho yan. I-summarize lang ho natin. No. Una ho, kailangan niya ho, sabi niyo nga ho, kailangan niyo nga ho tanggapin na siya ay nagkamali. Ikalawa ho ay pumunta ho sa simbahan ng Quiapo. At ikatlo, makipag-usap ho sa mga pare. Tama ho ba? Tama po. Sir, may mga grupo naman ho no, na nanawagan na palayain si Pura Luca Vega at nagsasabi na ito ay isang pag-atake sa LGBTQIA+ community. Ano po ang masasabi niyo? Anong reaksyon niyo ho dito? Wala po kaming ganong naisin na ito ay usapin ng kasarian o ng kalayaan sa pagpe-perform o sa teatro, sa art. Wala. Hindi ho yan ang tinitingnan namin usapin dito. Pero para ho sa kapanatagan ng kalooban ng mga nagsusubaybay sa inyo at ng ating mga kababayan. Una, nais ho namin ipabatid na meron ho kaming kasama na ihos na kabilang sa tinatawag nating third sex, no? LGBTIQ++. Meron ho kaming kasama rito, nakabilang doon. At naniniwalang lumagpas na siya doon sa usapin ng kasarian. Kaya ho kasama namin siya sa naghabla rito. Hindi ho usapin ito ng kasarian. Ang usapin ho dito ay kabanalan. Kung ibinababaho nila, siguro yun yung kanilang parang sinasabing depensa na ito ay atake sa kasarian. Wala ho ganun.
Hindi nga ho namin binanggit sa aming inihapag na kaso yung usapin na yun. Yung sinasabi namang kalayaan sa sining, no? Gusto ho namin ipabatid sa lahat, no? Na ang bawat ho kalayaan ay may karampatang huyan na pananagutan, no? At limitasyon, no? Wala hong kalayaan na absoluto, no? Wala hong gano'n, no? Ito hong sinasabi nilang tutol ba kami sa drug performance? Hindi ho. Inaral nga ho namin ano bang ibig sabihin ng drug show. Ang nakasaad sa Wikipedia, ang sinasabi, ang drug show daw ay isinasabuhay ang isang lalaki o babae na tao. So, sa amin ho, hindi namin itinuturing na ordinaryong tao ang ating Jesus Nazareno, ang ating Panginoon. Hindi ho namin tinuturing. Kung ang kanilahong performance ay kagaya ng mga ginagawa nila Willie Nepomuceno noong araw, no, na mga pangulo ng bansa yung kanilang ginagaya, o yun naman kaya ay gayahin nila yung sila Hitler, no, o kung sino man sa ating nakaraang lipunan ng gagaya. Siguro wala naman kami nakikitang problema. Lamang Panginoon po yung ginamit dito, no? At tingin ho namin lumagpas siya rito sa bagay nito. Napakataas na antaso ng kalapastanganan ng kanyang ginawa. Sinasabi niya, ito raw ho ay ang paraan niya, no, ng kanyang expression of faith, yung kanyang ginawang performance. Paano naman ho yung mga, anong tawag dito, yung mga materials, no? Yan ho bang mga poster, yun ho bang panyo na kulay maroon na sa halip na larawan ng Nazareno, larawan niya ang nandun. Yun ho ba ay expression of faith na pinapalitan din niya ang imahen ng Nazareno ng mukha niya? Palagay ho namin, hindi na ho yun. Kumbaga, maliwanag ho na sa amin, paglapastangan po ito. Malinaw ho yan, no? Maganda ho na linaw ninyo, sir, no, na talagang ang issue nga ho dito, yung paglapastangan nga ho sa relihiyon, iba pa ho dun sa issue ng kasarian at dun sa freedom of expression. Panghuli na lamang po, sir, no, ano po ang mensahe nyo kay Pura Luca Vega at sa kanyang mga taga-suporta? Okay, gaya ho ng sinabi namin sa simula pa naman. Ginoong Pagente, napakarami na ho ng ating mga kababayan ang nasaktan sa bagay na inyong ginawa na paglapastangan sa ating Panginoon. Nakalulungkot po na sa proseso para bagang hinahamon pa ninyo ang mga pinuno ng ating bayan na nagdeklara sa inyo ng persona non grata, na para bang minamaliit at tinutuya pa ho ninyo, para bagang ang huli ho namin na balitaan ay parang bring it on, no? Na pati ho itong mga kaso ay paninindigan ninyo na wala kayong mali. Sana ho, Ginoong Pagente, maunawaan ninyo na kami ho ang agrabyado rito, ang aming pong pananampalataya. Hindi ho kayo ang agrabyado rito. Hindi ho ang inyong kasarian, hindi ho ang inyong kalayaan sa bilang artista ang aming tinututulan dito. Kayo ho ay may nagawang mali, no? Marami ho kaming mga kapwa natin nakaisa rito. Bagamat kami ho ay nasaktan bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, pinaiiral ho namin ang kababaang loob sa usapin na ito. Yun hong mga nagalit, yun hong mga nasaktan, umabot ho kami sa pakiusap na huwag tayong gumamit ng kung anumang pamamaraan o makigulo dito sa usapin sa social media o patulan ng usapin ng kasarian o kalayaan sa pagpe-perform. Wala ho kaming gustong pasukin na gano'n na usapin, no? Ginoong Pagente. Sana ho maunawaan ninyo na mali ang inyo pong nagawa. Binabanggit ninyo ng inyong ina ay isang siguradong Katoliko. Binabanggit ninyo na kayo ay Katoliko. Sana ho ay matauhan kayo, maliwanagan kayo na may pagkakamali ho dito. No? Wag na ho natin sanang paabutin pa sa pagkakataon na ang korte, no, ang hustisya na may sariling gulong na hindi ninyo kayang pigilan,
kung hindi ho ninyo ito haharapin, ay umabot sa panahon na siya ang magturo sa inyo na kayo ay nagkamali. No, sana wag na ho tayong umabot doon. Sana ho habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa ay maliwanagan. Kung may mga bumubulong man ho sa inyo na tama ang ginawa sa inyo, wag ho kayong maniwala ron. Maliho, no, maliho. Kung meron ho sa inyong pilit na nagpapaliwanag na ito ay usapin ng kasarian, usapin ng kalayaan sa pagpe-perform, hindi po, wala po dito ang usapin. Napakataas ho ng problema na inyong nagawa. No, nasaktan ho ninyo ang damdamin ng maraming Katolikong at Kristiyanong Pilipino. No, hindi lamang po mga Katoliko, Kristiyano, marami hong uri ng Kristyanismo sa ating bansa na pare-parehong nasaktan. Siguro ho, hindi yan hong mga lingkod bayan, yung mga syudad at bayan na nagpasyang ideklarasyang persona non grata. Pinag-isipan din ho nila ng gusto yung mga bagay na yan. Sana wag niyang maliitin, no? Ang bagay na yan. Kung may mga nagsasabi man sa kanya na ipagpatuloy upang manatili sa katanyagan, pwede naman ho siyang maging tanyag. Katunayan, sikat na ho siya. No? At lalo ho siyang sisikat, lalo ho siyang magiging tanyag kung ang isang tao ay publicly malalaman na umamin ng pagkakamali at magwasto mula sa pagkakamali na ito. Yun ho, lalo ho siyang magiging sikat kapag gano'n. Ayan ho, ang dami ho nating naninawan na issue ho, no, at nalaman ho natin yung side naman ho ng inyong organisasyon. Maraming salamat ho sa inyong oras, no, Mr. Alex Irasga. Maraming salamat po, Attorney Galang, at sa inyong mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat. God bless. Si Mr. Alex Irasga, Technical Advisor ng grupong Hijos del Nazareno Central. Bukas po ang programa natin para naman sa panig ni Pura Luca Vega. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.